Sa pangkalahatan ay masabing tahimik, mapayapa itong idinaos na rally o kilos protesta ngayong November 30. At siyempre dahil sa mas marami pa ho yung mga pulis kumpara sa mga rallyista ang nagtungo sa nasabing mga lugar. At ayon po sa National Capital Region Police Office o NCRPO ay umaabot lang ho sa 7,000, 7,000 ang protesters na lumahok dito po sa rally. At ayon po sa NCRPO, sila po ay nag-deploy, nagpakalat ng mga pulis na abot sa 16,000 na police personnel sa iba't yung mga lugar dito po sa Metro Manila. So, yun ho, mas marami po. So, dito po sa November 30 rally, dinagsa po ito ng mga pulis, hindi po ng mga relista. So, dito ho, mga kababayan, at siguro tignan nyo ho ito At yung mga larawan, habang sasalita ho tayo, tignan nyo, may mga drone shot pa ho. O, ayan tignan nyo ho, at dito sa mga litratong ito, mga kababayan. At base po sa crowd estimates ay nasa 3,000 ang nasa Luneta. O yan ho At samantalang nasa 4,500 yung nasa kahabaan ng EDSA. Ayun, at ayon po yan sa NCRPO. So, hindi naman daw po overkill. Ito hong 16,000 police forces para po sa 7,000, 7,000 na protesters. Mas marami pa ho mga pulis So, malayong-malayo ho ito kung ikukumpara ho dito sa nakaarang peace rally ng Iglesia ni Cristo na ang pagtataya ay ang estimate ay nasa 500,000 hanggang 650,000 na mga rallyista o dumalo diyan po sa rally. At kung ating ikukumpara mga kababayan ating isinaliksik yung yung kabuuan na miyembro po ng Philippine National Police as of 2025 ay nasa 228,000 personnel So, kahit na lahat po sila lumabas, hindi po nila kayang malangpasan yung dumalo sa peace rally ng Iglesia ni Cristo noong November 16 at 17. Pero sabi po ng NCRPO, hindi naman daw po overkill. Yun ho, mga kababayan. At ayon din ho kay DILG Secretary John B. Cremulya, mas maganda na raw po yung na talagang preparado raw po ang Philippine National Police kaysa bigla ho silang mabulaga. At meron daw po silang mga nakalap na mga impormasyon o banta na maaaring magkaroon po ng kaguluhan. Panoorin po natin ito hong pahayag ni DILG Secretary John B. Cremulya. Maximum crowd size was mga 2,000 lang siguro. Parang hindi naman sila organized masyado, hindi ka naman September 21. Nag-disperse na sila papuntang FEU So, hindi naman kami bababa ng guard, tuloy lang masid namin dito. Pero so far, under control naman lang. Meron bang info? Meron, lagi naman mayroon info na ganyan. Pero hindi mo naman kung nandiyan siya na kung nangyayari talaga. Pero yung nilareklamo nila na bakit masyado na overkill yung ginawa niyang security. Buti na ang over-prepared ka sa under-prepared. Ang seguridad ng bansa kasi binabantayan natin dito Hindi naman isang tao, hindi naman isang building, pero buong bansa to. Kasi payagan natin na energy ang dito. So far, wala naman po Wala naman po Wala naman. Meron lang under questioning. Kasi parang fake ang media credentials. So, under questioning na naman. Hindi naman sila. Yan po ang pahayag ni DILG Secretary John B. Cremulya at na kung saan ay yun ho kasi ang sabi niya ho ay hindi naman overkill at least gusto lang po nila makatiyak na talagang mas magiging mapayapa po yung isasagawang rally. At ayon po sa kanya ay mukhang mas malaki ho at organisado noong September 21 kumpara ngayon. So, hindi raw po ganun ka-organisado. So, pero dito, akala ho natin, di ba, dapat sa ikalawang pagkakataon, mas
malakas at talagang, di ba, nagsama-sama ho yung simbahang katolika, yung mga progresibo, mga kaliwa, komunista, dilawan, piglawan. No, pero umabot lang ng 7,000. O yun ho, mga kababayan. At pero dito ho ay well, at least ang importante ho rito ay naibigay din ho nila, no, yung mensahe sa gobyerno at na kung saan ay siyempre ay sabihin natin na sumasalamin ito sa sentimiento ng nakararaming tao na kung saan ay 'di ba talagang narindi ho dito sa nabunyag na malawakang korupsyon sa Marcos Jr. administration na kung saan ay isa po rito yung pinag-ugatan yung mga proyektong pang-infrastruktura, ito hong flood control projects. O yun ho. At pero pinaka-importante ho rito at bagamat kakaunti ho sila naging mapayapa. Pero ang masaklap lang ho rito mga kababayan parang talagang mas marami pa ho yung mga pulis ang ipinakalat 16,000 para lang po sa 7,000 mga protesters. O yun ho. Pero sabi raw hindi overkill. Kaya ho, ano masasabi niyo rito? At may binabanggit ho, no, ang Philippine National Police. Samantala, ito ho, meron ding talumpati sa nasabing pagtitipon. Ito pong si Akbayan Party List Representative Chel Jokno, na kung saan ay kanyang binabatikos yung nakarang Duterte administration at ganyan din po itong kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. At ang sabi niya ho ay kanyang sinisita yung salin ng Pangulo at ng Vice Presidente at ganyan din ho yung sabi niya yung sa war on drugs daw ho ng Duterte administration at ngayon ho sa ngayon naman sa panahon ng Marcos Jr. administration ay napakatindi raw po ng korupsyon at ayon po kay Congressman Chel Jokno ay yung sa governance yung maayos daw ng pamamahala wala, hindi raw po maaasahan sa kasalukuyang Marcos Jr. administration. Kaya eto ho, may banta ho siya sa 2028 ay sila naman. Ito panoorin ho natin. Itong si Congressman Chel Jokno. Nung war on drugs ni Duterte, may utang kayo na hustisya sa lahat ng biktima ng war on drugs. At meron pa kayong utang sa lahat ng kinurakot nyo nung kayo ang nakaupo sa Malacanang. Ito naman, kampo ni BBM, ako, napakalaki din ang utang nila sa atin. Ghost project, substandard project, kung ano-anong klaseng project na puro korupsyon na lang. Babayaran ninyo yan. Pero meron pa isa. Utang sa tamang pamamahala. Pero alam nyo mga kasama, palagay ko, hindi nila kayang bayaran yan Kasi hindi naman sila marunong mag-good governance. Kaya tayo na sa 2028 ang magpapalit sa kanila. Tama ba? Yan po, no? At inyo pong napakinggan, sabi niya, sa 2028, kami naman. Pero, Congressman Chel Jokno, paano mo sabing kayo naman? Dito lang sa rally na to, 7,000 lang ho kayo. Kinakailangan niyo pong manalo sa eleksyon, di po ba? Tumakbo kayong senador, sa kasamaang palad, hindi po kayo nanalo at medyo kulelat, ganun po. Tapos, paano naman ho kung kayo ho ang gusto nyo mamahala sa 2028? Dapat ho, siguro sana nalampasan nyo man lang yun, no? Yung bilang ho ng mga dumalo sa November 16 at 17 na peace rally ng Iglesia ni Cristo. Sana ho kahit na hindi nyo nahigitan yung pantayan nyo na lang. Di ba? Yung pinantayan nyo lang na kahit na buong pwersa po ng Philippine National Police. Kasi ang report, nasa 500 to 650,000, di ba, sa INC. 228,000 lang po Ang PNP, kahit na ilabaso nila, hindi mo masabi overkill mga kabayan. So, mas marami pa rin ho yung mga protesters. Pero dito ho, mas marami pa ho mga police kaysa mga protesters. Pero,
Yun lang ho kasi, yung kanilang mga mensahe na sa 2028 kami naman. Paano naman kayo magiging kayo, mga kababayan? Di ba? 7,000 lang ho Siguro sana kahit 700,000 man lang ho yan baka maraming maniwala na tao, di po ba? At pero diyan po isa po sa pinakatampok na naging sabi natin yung mga nagsalita ho diyan kasi sila Congressman Chel Jokno wala ho masyadong kalatoy-latoy no, pero ito hong Miss Universe 2018 na si Catriona Gray medyo may laman din ho yung kanyang binabanggit na sabi niya ay we will not let corruption win. Ayon, dapat hindi raw mga ibabaw at manalo ang katiwalian. At sabi po ni Miss Universe 2018 na Catriona Gray ay kanyang inahamon yung iba't ibang mga key government institutions na talagang umaksyon na po o decisive action at para mapanagot ito pong mga personalidad na sangkot sa anomalya sa flood control projects. Ibig sabihin ho dyan, ano ba yung mga institusyonan, yung Ombudsman, Department of Justice, o isama na rin ho bagay, yung ICI, hindi naman ho masabing institusyon yan yan pinilikha lang ho niyan ni Pangulong Marcos Jr. Siguro talagang tumbok ko rito yung Ombudsman. Ombudsman Boying Remulla, sabi po ni Catriona Gray, umaksyon na raw ho kayo sa lalong madaling panahon. At sabi nga ho ni Catriona Gray, sa kanyang pagsalita dito po sa trillion peso March movement na dinaluhan ng sa kabuuan ay 7,000 ayon po sa NCRPO at 16,000 naman yung mga pulis ay siyempre kanyang hinahamon po yung Office of the Ombudsman na mabilisan ang pagsampa ng kaso laban po sa mga opisyal na nasangkot po dito sa kontrobersiya. At bukod ho rito ay hinamon din ni Catriona Gray ang Senado na suspindihin o disiplinahin ang mga senador na napaulat na sangkot dito po sa eskandalo. Pero hindi ba pwede suspindihin Miss Catriona Gray? Sana mag-research po muna kayo at dyan ho ang pagdidisiplina dapat ho ay kasuhan nyo muna. At kapag halimbawa nakasuhan sa ombudsman at 'di ba? Tapos magsasabi ang ombudsman na suspindihin mo 'yan, yung halimbawa senador, ito po proseso hindi agad automatic 'yan. At kinakailangan magbotohan pa ho mismo ang mga senador. Yan po ang proseso. Kasi kung lahat po ng mga na-link o naugnay dito po sa skandalong ito, marami po tayo suspindihin. Bayan, napakarami ho. Mula po sa Pangulo at mga senador, kongresista at ilang mga miyembro ng gabinete. Kasi mismong si Batangas, 1st District, Congressman Leandro Leviste, sinasabi niya, lahat, buong gobyerno, mapapanood niyo sa isa kong vlog ho, mga kababayan, lahat daw po, ng buong gobyerno, mga kababayan, ay sabi niya, sangkot po sa insertion. Pero nang tinanong ho siya, meron hong nag-iisa. Tanging si VP Sara Duterte ang walang insertion. Siguro, panoorin ho natin, mga kababayan, itong video, yung interview ho mismo dito po kay Batangas 1st District Congressman Leandro Leviste para mas maganda, malinaw. Ito ang pahayag po ni Congressman Leviste na kung saan tanging si VP Sara lang daw ang sinasabi niya na wala pong budget insertion. Pero lahat, Ron May, meron. Panoorin po natin si Congressman Leviste. How high does it go? Anong pinakamataas na posisyon ng nandun sa listahan? Well, kaya siguro hindi kayang ilabas ito ng DPWH dahil mas mataas po sa DPWH ang mga proponents dito. Siguro po buong gobyerno may insertion sa DPWH NEP. Oh my goodness. So paano yan? Yung ibang cabinet secretaries, yung dating ES ba nandyan sa listahan, Congressman? Ayoko po mag-single out ng mga individual dahil sabihin na lang po natin, hindi lang senador at congressman ang may insertion.
baka maasasabi natin buong gobyerno ay may insertions. Nakakalungkot, partner, ano? Oo. Good Even morning, even si pati yung Doris presidente Puyo. at vice-presidente meron din. Kaya nga. Si Vice Presidente po wala. Okay. O yan po, inyo pong napanood ang pahayag. Yung interview po, sagot ho niya kasi sabi buong gobyerno, kaya nagulat po yung anchor so, naku, nakakalungkot naman, nakakagulat na buong gobyerno mula presidente, pati iba naman presidente, vice-presidente. Sabi po ni Congressman Levisto, naku, hindi po kasama ang vice-presidente.